Hi everyone! I am in the beautiful Samal Island today. And I realized na ang common sense pala ay hindi ganun ka-common. Lalo na dun sa mga people na sabi nila, sobrang talino nila, ganyan, na tinitake pala nila lahat literally. Gusto ko lang i-share sa inyo na nagre-resurface ulit yung video na ginawa ko back in 2022. Ginawa ko yung video na yon kasi si Robin tumatakbo nun. And praise God, bait ng Panginoon, mahal naman siya ng tao. So anyway, nung panahon na yon, nung tumatakbo siya, sabi, si Robin Padilla hindi qualified kasi hindi naman niya nagtapos ng pag-aaral. So kinorekt ko yon. Sabi ko, lang pagiging genuine ang criteria para makapasok sa Senado dahil gagawa ng batas. Number 1, si Robin nakatapos yan ng college. Meron siyang degree sa criminology. Next, si Robin nung nasa bilibid nakapagpasa na ng batas. Okay? Without even being a senator. Okay? Number 3, sa tingin niyo ba ang Philippine Army, bibigyan siya ng ganun kalaking role, ganun kalaking responsibility sa Philippine Army na siya ang in charge of communications at strategic planning? Kung sa tingin niyo hindi siya qualified. Diba? Ang Philippine Army? So, dun sa mga nagsasabi na hindi siya qualified, I beg to disagree. He is more than qualified. sabi ko, si Robin nakatapos ng criminology. Tapos tinatanong din ng mga tao, anong gagawin yan? Ang trabaho ng isang senador gumawa ng batas. So sinabi ko na nasa bilibid pa lang siya, gumagawa na sila ng batas. Tinake yan ng literally. Siyempre, hindi ka naman makakapagpasa ng batas kung hindi ka senator, kung hindi ka legislator. Pero siya po kasi yung case study niyan. Siya po kasi yung dahilan kaya nabuo yung pag-amend nung batas na yon, known as the Robin Padilla Law, ang RA 8294. So eto na nga, sa tingin nyo ba, yung mga matatalino dyan, nung ginagawa yung batas na yan, nung dinadraft yung batas na yan, sino kaya ang pinuntahan nila? Kinestyon, in-interview, kinausap para makagawa ng batas. Diba si talaga? Robin? Ano ba nangyari nung panahon na yon? Ano yan eh. Yan yung Presidential Decree 1866. Nung dineclare ang martial law, nagkaroon ng matinding punishment ang mahuhulihan ng baril. Kasi nung panahon na yan, matindi ang rebellion. Kaya ang naging sentensya niyan ay kung hindi death sentence, life sentence. Ngayon, nung tayo po ay nangulungan, nagkaroon ng pagkamulat yung ating mga mambabatas. Nakita nila na ang tagal na nito, martial law pa, 1995 na, bakit hindi pa natin to naamendahan? Kaya po nagkaroon ng mga public hearing. Kasi hindi naman po pwede na mag-aamenda ka ng batas na hindi magkakaroon ng public hearing. So, diyan po sa isinagawa na yan, nagkaroon po ng mga interview sa amin, diyan po sa Bilibid, sa New Bilibid Prison. At siyempre po, alam po ninyo, hindi lang po daan ang apektado ng batas na yan. Katunayan, nung pumasa yung batas na yan, na RA 8294, libo po ang, ulitin ko po libo po ang nakinabang sa batas na yan. Marami po ang lumaya. Kaya yan po ay hindi naman po, ang tawag nga nila po dyan sa informal, hindi po formal, informal, ay Robin Padilla Law. Dahil nagkaroon po ng pagkamulat nung ako po ay nakulong. Iyan po ngayon ang nagpababa ng mga sentensya ng mga bilanggo na masasabi pong nagkaroon ng hindi patarungan. Dahil nga po dyan sa tinatawag natin na PD 1866. Ang mga gumawa po niyan ay si Senador Ramon Revilla Sr. at si Congressman Raul Daza. Sila po ang mga naging author niyan.
Opo, tinatawag na po ako. Tawag na nga kami. Okay. O sige. So anyway, we're going back to the island already. So yan lang, para alam nyo po that ako, I am many things, but I am not a liar. Bye! We are going to have fun again. Happy Sunday, everyone.